Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Komentuhan po natin ito pong tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag din tong anti-clear mga kababayan. At tinatawag din po ito ni Atty. Guanzon na reyna daw po ng mga fake news ayon kay Atty. Guanzon. Ito po, komentuhan po natin, ito pong in-upload ng ating kababayan na si Ben. Ayon po kay Ben, ipinagmalaki po ni garbage in, garbage out, ayon sa Vice President, na 3 months pa lang daw. 3 months pa lang daw ay napakarami nang nagawa. Sobrang dami na raw po nagawa ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Pakinggan po natin si garbage in, garbage out dito po sa in-upload ng ating kababayan, na si Ben. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Yung ipinagmamalaki po, 3 months pa lang ay napakarami na daw po nagawa ni Bangag ayon po kay Auntie Claire. Pakinggan po natin at panoorin. Dito tayo na sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyerno ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus neto? Ang lakas sumimod ng puwet mo, kulang na lang sambahin ka neto. Sasampalin ko lang ng katotohanan tong alaga mo. Iisa-isahin ko sa'yo yung mga nagawa ng Duterte, pakinggan mo. Unang-una, pagpapalibing sa tatay ng amo mo. Free irrigation law. 1,000 dagdag sa pensyon ng SSS. NTFL CAC. OFW Hospital. Bukana Bridge na inaangkin nyo. Dagdag sahod sa mga pulis. Dagdag sahod sa mga sundalo. Dagdag sahod sa mga guro. Mga bagong kagamitan ng pulis. Mga bagong kagamitan ng sundalo. Mga bagong kagamitan ng Air Force. Mga bagong kagamitan ng Navy. National Academy of Sports. Clark Airport. PNR. Skyway 3. Bulacan Airport. Rehabilitation sa Nueva Ecija. Mga gamot during pandemic. 10 years passport. 10 years license. 10 years Siemens book. Niligtas yung OFW sa Kuwait. Tinanggal yung laglag bala sa NAIA. 563 na adik sumuko. Bawal inuman sa daan. Curfew ng mga kabataan. Pinalinis yung Boracay. Pinalinis yung Manila Bay, ginawang Dolomite Beach. Nagpagawa ng ospital sa Mindanao. Free education. Cebu Iconic Bridge. Bagong trend sa MRT saka sa LRT. Nilutas yung problema sa Marawi. Pinasuka si Lucio Tan ng 7.28 billion. 150,149 classrooms Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang iba. Yung mga nakalimutan ko, i-comment nyo sa baba. So ngayon, tapos na ako, ikaw naman magsalita. Sabihin mo sa amin yung amo mo kung ano yung nagawa. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Tarantado! Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Bong bong kurak. Bong bong kurak kurak. Bong bong kurak. Bong bong kurak kurak. Sabi nga natin, Yan po mga tambay. Nakita nyo po. Na magkano daw po ayon kay Ben. Magkano kaya ang binayad daw po sa tao na yan? At sa dami raw po na nagawa. 3 buwan pa lang ipinagmalaki na. Yung 3 buwan daw po paglilingkod ay napakarami daw po nagawa ni Bongit na tinatawag na Bangag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Pero wala pong mabanggit. Wala po siyang binabanggit na mga pinis at talagang malalaking proyekto, achievement ng mahigit 3 taon. At mag-aapat na taon na po, malapit na naman. Ano po? Samantalang ang dating Pangulong Duterte at napakarami pang hindi binanggit ni Ben na nagawa ng dating Pangulo. Hindi po ba? Hindi pa nga niya binanggit yung napakaraming karsada na nagawa. Di ba? Napakaraming tulay na nagawa. Napakaraming airport na nagawa. Mga stadium na nagawa. Katulad po nung ginawa po, yung stadium dyan po sa Pampanga.
hindi po ba, sa Clark, ng ating mga athlete ay meron na po silang sariling stadium at may parang hotel pa na ginawa. Hindi po ba? At napakinabangan po natin yan nung nagkaroon po ng Southeast Asian Game. Hindi po ba? At napakarami pang ginawa sa buong Pilipinas na proyekto. Na ito po, kung pagsasama-samahin po natin mga tambay, ay kulang po ang isang libro sa dami ng achievement. Puwera pa yung achievement niya, mga kaubayan. Ang pinakamalaki pong achievement niya, yung nabuhay po tayong lahat at hindi po tayo nagkamatay na mahigit 1 milyon na mga Pilipino noong COVID-19. Yan po ang napakalaking achievement na binigay sa atin ni dating Pangulong Duterte na hindi maubos ang ating lahi. Sa kabila na tayo'y walang gamot, wala tayong na-produce na gamot. Umasa lang tayo sa husay at galing ni dating Pangulong Duterte sa mga bansa na nagtiwala sa atin. Hindi po ba? Pati yung mga mask, hindi po ba? Mga PPE para proteksyonan ng ating mga doktor, ating mga nurses, ang mga tumutulong sa ospital. Hindi po ba? Nabigyan niya po ng proteksyon. Pati po ang mahigit 100 milyon. Sa kabila ng wala tayong mga trabaho noon, di po ba? Naka-lockdown pero hindi tayo pinabayaan na magutom ng dating Pangulo. Meron tayong mga ayuda para tayo mabuhay. Hindi po ba? Napakalaking achievement po yan. Na never po yan. Never man lang po yan pinasalamatan ng mga nakaupo ngayon, itong mga hayop na ito, mano. At lalong-lalo pong never pasalamatan po yan at purihin ang mga nagawa ng dating Pangulong Duterte. Never purihin yan ng mainstream media, umano. Hindi po ba? Never! Pero itong gobyernong bangag na tinatawag na Senador Amy Marcos, puring-puri pa nila. Kahit po yata puro pagnanakaw ang ginagawang achievement sa atin at pamumulitika, ay pinupuri pa rin nila itong mga hayop na ito umano. Hindi po ba? Ganyan po kakakapal ang mga muka ng mga taong ito dahil po sa pakinabang sa ating buwis. Nabulag na po sila dahil po sa pakinabang. Yung napakagaling na Pangulo na napakaraming nagawa at pinoproteksyonan pa ang ating mga kabataan na malulong sa bisyong pulburon at mailayo tayo sa grupo ng mga makakaliwa. Ang ating mga anak ay nasuportahan na hindi na ito makubkob at makuha ng mga grupo na ang ating anak ay dinadala sa bundok. Hindi po ba? Nabigyan tayo ng proteksyon ng napakagaling na Pangulo. Pero ano po ang ginawa ng mga hayop na yan sa dating Pangulo? Umano, ipatapon mo na walang due process, kidnapin mo, samantalang yung nagpa-kidnap, walang achievement, kung yung mismo na Yusek niya, walang masabi na achievement, maliban lang po sa mga puro salita at puro yaw-yaw, umano. Hindi po ba? Kaya po, ang panahon naman po ay mabilis. At ang lahat naman po, kung totoo naman po ang karma, ay pare-parehas po makakarma umano kung totoo ang karma ang mga hayop na yan umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa napakahusay pong magsinungaling daw umano. Si Auntie Claire na reyna daw po umano ng fake news, mga kababayan. Ayon po kay Attorney Rowena Guanzon. At tinatawag din daw pong basura, garbage in, garbage out ng Vice President. Ubo daw po na sinungaling. 3 buwan daw po at napakarami. 3 months pa lang, napakarami na daw po nagawang. Pero kung susumahin mo, ano raw po ba yung pinakamarami nagawa? Hindi naman po proyekto eh. Ano po? Sa loob lang ng 3 months, ang pinakamaraming nagawa at nagawa nila umano ay pagnanakaw umano at puro kasinungalingan umano. Pambubudol sa Pilipino. Yan po yata ang napakarami nilang nagawa. Pagnanakaw, pagsisinungaling, at pangbubudol umano sa mga Pilipino. Hindi kaya? Auntie Claire?
At kasama ka ron. Ano sabi sa iyo ni Chavit Chingson? Ano sabi sa iyo ni Chavit? Sabi daw ni Chavit, ito pong si Auntie Claire ay dating kritiko ni Bonget at Pamilya Marcos. Pero ngayon, himod. Humihimod daw po umano ito. Himod. Kaya ang credential at maipagmamalaki ng taong iyan ayon kay Chavit Chingson, mga kabayan, kumakain ng sarili niyang dumi daw umano, mga kababayan, dahil sa pakinabang yata. Maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Annie Jo, thank you po, kay Nancy Lumampaw, kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at si Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo at maingatan po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po mga kabayan. God bless po. At ingat-ingat po tayong lahat at ingat-ingat po kayo. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam po. Bye-bye po muna.